Tama yung prayer nyo na, A Touch of Heaven. Dahil ang kaaralan natin po for tonight is Kingdom of Heaven nga po. Yung binahagi nga po ng ating Panginoong Jesus, yung parable nga, hidden treasure and pearl of great value. So yan po yung pag-aaralan po natin for tonight. So ang scriptural passage nga po natin ay mababasa nga po sa Book of Matthew chapter 13 verses 44 to 46 po. So basahin ko po. So ang sabi po diyan, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field which someone found and hid. Then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls. On finding one pearl of great value, he went and sold all he had and bought it. So papuri po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. So bago po tayo magpatuloy is manalangin po muna tayo for godly wisdom and understanding nga po para sa pag-aaralan po natin. So manalangin po tayo saglit. Manaming Diyos na dakila at mapagmahal na may lalang ng langit at lupa, pinupuri ka nga po namin, sinasamba, pinapasalamatan, O Lord. Lord, dinadalangin nga po namin, O Lord God, na pagkalooban nyo nga po kami ng karunungan, ng kaalaman, O Lord God, ng godly wisdom, O Lord, na sa amin nga pong pag-aaralan nga po namin ngayon ng inyong mga salita nga po, O Lord, about sa Kingdom of Heaven nga po, Lord. Lord, mangusap ka nga po sa bawat isa, O Lord God, maging mas madali nga po namin na maintindihan nga po ito, O Lord. Lord, maraming salamat rin po sa opportunity na laging makapag-share ng inyong mga salita, O Lord. Pakagamitin nyo nga lang po ako bilang inyong bilang mouthpiece nga po ng inyong mga salita, O Lord. Maraming salamat nga po. Gabayan nga po kami ng banal na espiritu as we study your words nga po, Lord. Maraming salamat po. Ito nga po aming dalangin. Jesus' mighty name, with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, yan nga po ang pag-aaralan natin, yung parable na binanggit nga po ng ating Panginoong Hesus dito sa Book of Matthew about sa Kingdom of Heaven bilang isang hidden treasure nga po and a pearl of great value. So, bago po tayo magpatuloy, ito nga po yung senaryo ng ating pag-aaralan. So, ang sabi nga po dyan, that same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it while all the people stood on the shore. So yan po yung senaryo nung habang nagtuturo nga po ang ating Panginoon sa parable ng Kingdom of Heaven. So nasa ano po sila? Nasa boat po siya. Then yung mga tao nga po is nakikinig nga po alongside nga po dun sa shore. So yan po yung senaryo habang nagtuturo nga po ang ating Panginoong Hesus. So, alam naman po natin ang ating Panginoong Hesus is mahilig nga po siyang gumamit ng mga parables sa kanyang pagtuturo. So, kaya nga po yung pag-aaralan nga po natin is yung parable nga po ng Kingdom of Heaven na kinumpara niya nga po sa isang hidden treasure and sa isang perlas o pearl with a great value. So ang first point nga po natin ay hidden treasure. So ang sabi nga po diyan, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. So parang treasure nga daw po na nakatago, which someone found and hid. Then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field. So yan po yung parable na sinabi nga po, tinuro ng ating Panginoon. So ito nga pong ay isang verse nga lang po na parable na sinabi ng ating Panginoong Jesus about sa Kingdom of Heaven na parang isang treasure hidden in a field which someone found. Then yun nga po sa sobrang kagalakan niya nga po nung nakita niya nga po yung treasure by chance na ito ay humayo nga po siya at binenta lahat ng kanyang possession at binili niya nga po yung lupain kung saan niya nga po ulit tinago itong treasure na ito. So kung i-imagine po natin, di ba, yung habang nagbubungkal po siya sa field, marahil na nakita niya nga po itong treasure by chance. Then nung pagkakita niya nga po is
ay tinago niya nga po ito. Then sa sobrang kagalakan niya nga po, yung lahat ng kanyang pag-aari ay ibinenta niya. Tapos upang mabili nga po yung field kung saan niya nga po muli itinago yung treasure. So nung unang panahon nga po, di ba, wala pang mga bangko, wala pang banks noon. Kaya yung mga precious possessions is noong unang panahon nga po ay itinatago or ibinabaon nga po sa lupa. So, yun po yung nung unang panahon. Kaya nga po naihalin tulad ng ating Panginoong Hesus ang Kingdom of Heaven sa isang treasure hidden dahil ang Kingdom of Heaven nga po is precious nga po and valuable. So, kaya nga po naihalin tulad ito ng ating Panginoon. Ang value nga po ng Kingdom of Heaven is talagang precious. So, kaya nga po, then nabanggit nga po rito, nung natagpuan nga po nung man, yung treasure, nagalak nga po siya, nagkaroon nga po ng joy. So, sino nga po bang hindi matutuwa, di ba, kapag nakaano ka ng treasure? So, pero ang ginawa niya po, sa sobrang galak niya, lahat ng pagmamay-ari, lahat ng pag-aari niya ay ibinenta niya nga po at binili niya nga po yung lupa. So, sinacrifice niya nga po, kumbaga sa madaling salita, sinacrifice niya lahat ng kanyang pag-aari upang mabili nga lang po yung field kung saan nga po nandun yung treasure. So, nagalak nga po siya nang natagpuan niya at ibinenta niya lahat ng kanyang pagmamay-ari. So, it is a joyful sacrifice nga po. So, mawala man sa kanya lahat ng possession or pagmamay-ari niya, ay meron naman siyang natagpuan na yung treasure na kailangan niya na sa tingin niya is worthy give up ang lahat ng meron siya para doon sa treasure na yon. So, ginawa niya ang lahat upang ma-obtain itong treasure na ito kahit ang kapalit nga nito ay lahat ng kanyang pag-aari. So yung point nga po dito nitong parable na ito, if it costs you everything to have the kingdom of heaven, so you have a good deal. So yun po yung point nito. So if it costs you everything to have the kingdom of heaven, so you have a good deal. So ganun nga po sa buhay nga po natin na isang Kristiyano nga po, na we must sacrifice or we must surrender everything to the will of God. And it is worthy nga po dahil may kingdom of heaven nga po na naghihintay sa atin. So, when we submit our lives to Jesus Christ, we already obtain the kingdom of heaven. So, kung imagine po natin na natagpuan na nga po natin itong treasure na to, which is our kingdom of heaven. So, it is worthy to sacrifice nga po yung lahat ng ating pagmamayari upang ma-obtain nga po natin itong kingdom of heaven. We must sacrifice our lives nga po. So, mababasa nga rin po natin sa Matthew 16:24 verses 24 to 26. Ang sabi nga po ng ating Panginoon doon, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? So kaya nga po yung investment na nga po natin ay nasa heavenly investment po, dahil ang treasure nga po natin ay kung nasaan nga po ang ating Panginoong Hesus. So yun nga po, kung hihimay-himayin nga po natin to, sabi nga po niya, for what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? So kahit tayo pa yung naging pinakamayamang tao dito sa mundo, kung wala namang Panginoon sa buhay natin. So yung kayamanan na yun is hanggang dito nga lang po sa mundo. Dahil yung kayamanan na nga po yun dito sa mundo is maaaring mawala, masira, or manakaw nga po. Kaya tayo nga pong mga Kristiyano or mananampalataya ng Panginoon, ang kayamanan nga po natin ay nasa heaven. Nasisira or naluluma or mananakaw nga po. Kaya nga po sinasabi dito sa parable na hagi ng ating Panginoon Diyos na treasure nga po ito or yung kingdom of heaven is more than yung kingdom of heaven is more than worth nga po kung anong meron nga po tayo dito sa mundo, dahil hindi nga po ito maluluma,
at mananakaw. Kaya nga po sinabi rito na then in his joy and he goes and sells all that he has and buys that field. So kung ano nga po, talagang isinurrender niya nga po lahat ng pagmamayari niya upang ma-obtain nga po itong treasure na ito or yung kingdom of heaven na kinukumpara sa parable ng ating Panginoong Jesus. So ganun din po sa atin. So mamili po tayo. So kaya nga po ba natin i-sacrifice yung ating buhay or yung ating fleshly desires upang ma-obtain nga po itong kingdom of heaven na mas worth yung value nga po yung value na i-sacrifice nga po natin yung ating buhay para sa ating Panginoon, na yung ating mga fleshly desires nga po, na yung time din po natin na ilaan natin sa Panginoon. So worthy nga po yung sinasabi nga po rito ng ating Panginoon, na ine-encourage nga po tayo na worthy ang lahat ng sakripisyo mo dahil tong kingdom of heaven is valuable or and precious nga po. Kaya yun nga po, nagkaroon nga po ng joy yung man na sinasabi nga po rin ng ating Panginoon. Kaya we must rejoice nga po dahil we already know about the kingdom of heaven nga po. So hindi po lahat ng tao ay pahahalagahan ang value ng kingdom of heaven. So they will think na it is just a story, at may mga tao rin po, di ba, na napakinggan nga po ito ngunit hindi nila tinetake it seriously. Kaya gumagamit nga po ng parable ang ating Panginoon upang kung sino man po ang interesadong malaman ito ay alamin niya nga po yung kahulugan ng parable na ito. Dahil marami nga po, di ba, nakakarinig ngunit hindi nga po sila interesado. Kagaya nga po nung mga Pariseyo na narinig nga po nila ito, hindi nga po sila interesado na malaman kung ano nga po itong mga parable na ito. Kaya gumagamit nga po ng parable ang ating Panginoon kung sino mang interesado at seryosohin itong talagang aalamin niya kung ano nga bang kahulugan o ano nga bang meaning nitong parable na ito. Kaya we are blessed nga po na God put the desire in our hearts na to seek His kingdom nga po. Amen. At yun nga po, it is written nga po na there is kingdom of heaven. So hindi ko lang po basta ito sinabi or naisip or inimbento. So it is written in Bible nga po na meron talagang kingdom in heaven. So kaya para po sa atin mga mananampalataya ng ating Panginoon is yun nga po, ito yung ating faith. And yun nga po, and it is worth more than anything nga po na we have here on earth nga po, tong kingdom of heaven. And yung second point nga po natin is yung next parable nga po na again, yun nga po sinabi ng Panginoon na again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls. On finding one pearl of great value, he went and sold all that he had and bought it. So ito naman pong parable na ito ay inahilin tulad naman po ng ating Panginoong Hesus ang kingdom of heaven na parang isang merchant o mangalakal nga po na in search nga po siya of fine pearls. At nung nahanap niya nga po yung isang mahalagang perlas ay ibinenta niya nga rin po ang lahat ng kanyang pagmamayari upang mabili niya nga po yung pinaka-precious na pearl na yon. So may kahalintulad nga din po ito doon sa unang parable na he sold all that he had to bought the precious pearl. So parehas po na ibinenta nga po nila yung lahat ng pagmamayari nila upang ma-obtain or makuha nga po nila yung precious na yon. So which is yun sa parable nga po yung kingdom of heaven nga po. So ang difference lang po nung unang parable ay natagpuan niya nga po yung treasure by chance sa field. Marahil habang nagbubungkal nga po siya sa field ay nakita niya nga po yung hidden treasure. At ito naman pong second parable ay searching nga po or naghahanap talaga siya or hinahanap niya nga po yung pinaka-precious pearl nga po dahil isa nga po siyang merchant na nabanggit dito sa parable na ito. At nung nakita niya nga po yung hinahanap niyang precious na pearl ay binenta niya nga rin po ang lahat ng kanyang possessions or pagmamayari upang mabili nga itong precious pearl na nga po ito. So gayon pa man po ang point nga po dito nitong parable ay kahalintulad nga din po nung unang parable na the kingdom of heaven is so
precious and valuable na it is worth giving up everything else to have it. So, yun rin po yung point na it is worth giving up na kung ano mong pong meron tayo to obtain nga po ito or to have it. So, yun nga po, parang nga po dito sa merchant ay nakita niya nga po ito, it is an valuable pa sa lahat ng kanyang pagmamayari. At sinasabi nga po dito ng Panginoong Hesus na ang kingdom of heaven po nga po ay is worth of any sacrifice. So, at yung halaga nga po or yung value nga po nito is talagang way far more valuable pa kung anong meron nga po rito tayo sa mundo nga po, ng value ng kingdom of heaven. So, talagang yung value nga po nito is extreme valuable nga po talaga. So, sa madaling salita nga po na kahit ano pa nga po yung mawala or i-sacrifice natin ay maliit na halaga lamang ito considering nga po yung value ng kingdom of heaven. So kahit ano pa yung i-sacrifice natin o ay maliit na halaga lamang ito kung kung i-consider talaga natin yung value ng kingdom of heaven na mag-gain natin. So kung i-compare natin is talagang walang halaga yung sinasacrifice din natin. Kasi talagang yung kingdom of heaven, ating Panginoon is more valuable. So yun nga po, sinasabi nga po dito ng ating Panginoon Jesus na ang kanyang kingdom ay sobrang valuable, na it is worth losing everything we have, surrendering all we have para sa kanyang kingdom. So ganun po ang halaga nito o value ng kingdom ng ating Panginoong Jesus. So, ang halaga nga po nito ay kasing halaga din ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoong Hesus nga po ang daan patungo nga po sa kingdom of heaven. So, sabi nga po sa John 14:6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So, may mga tao pa rin po na searching pa sa kanilang mga faith or pananampalataya. So, our Lord Jesus Christ already declared nga po na He is the way. The only way nga po for us to be able na makarating sa kingdom of heaven. Kaya Amen. sa atin po na we already found the pearl of great price. Yun nga po, which is our Lord Jesus Christ. That will lead us to eternal life in His kingdom in heaven nga po. At ang commission niya nga po sa atin ay i-share nga po itong kingdom of heaven or yung good news, gospel about the kingdom of heaven. Amen. Sa mga tao nga po na makakasalamuha natin at sa ating mga loved ones na searching pa nga rin po, kagaya nga po ng isang merchant na nagse-search sa fine pearl nga po. So, following Jesus may cost us our life po talaga. So, following Jesus may cost us our life. So we need to die nga po in our own fleshly desires and to live according to the will of the Spirit nga po. Yes, and then we will gain it and so much more in return pa po. Dahil sobrang valuable nga po ang ating mag-gain, which is the kingdom of heaven nga po na pinrepare ng ating Panginoon. So kung iisipin po talaga din, talagang napaka valuable po talaga ng kingdom of heaven. So may mga tao na na-obtain na nila yung kayamanan sa mundo, ngunit hindi pa rin sila kontento. So for example, yung recently na nabalita yung member ng 'di ba, One Direction na nagpakamatay dahil na siya sa love life niya. Nagpakamatay nito lang parang 2 days ago na balita yun, yung isang member ng One Direction. So kung isipin natin, meron na siyang kayamanan, meron na siyang magagandang kumbaga material things, but then kung wala talagang Panginoon sa buhay mo, may isipan mo pa ring talagang naisipan niya pa ring magpatiwakal or magpakamatay kahit na-obtain niya na yung kayamanan dito sa mundo. So ganun talaga. Kaya mahalaga na may Panginoon sa buhay natin dahil si Lord talaga ang magsusustain. Yung kanyang grace, yung kanyang mercy ang magsusustain sa atin. Dahil sa mundong ito, talagang problema sa mga trials, may experience po talaga natin yan. But then, kapag yun nga, nasa puso na natin ang Panginoon is nandyan siya upang tayo ay i-comfort kung ano man yung nararamdaman natin,
nandyan siya upang tayo ay encourage niya sa kanyang mga salita. Kaya yung mga pumapasok sa isipan natin na mga ganyan is talagang kaya nating labanan dahil kasama natin ang Panginoon at siya ay nasa buhay natin. And yun nga po, kahit i-sacrifice nga po natin yung time natin or yung buhay natin sa ating mga fleshly desires at mag-submit tayo sa will ng Panginoon is talagang worthy po ito dahil yung mag-gain nga po natin is yung kingdom of heaven nga po yung mag-gain na pinramis nga po ng ating Panginoon. So mababasa nga rin po natin yan sa John chapter 14 verses 2 to 3. So nakasulat nga rin po itong pangako ng ating Panginoon. So ang sabi nga po diyan, my Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? So yan na nga po yung sinasabi ng ating Panginoon, yung place or yung lugar na pinrepare niya nga po sa atin. Yung pupuntahan nga po natin, which is yung kingdom of heaven. So, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me. So, yan po yung pangako ng ating Panginoon. So, ang ating Panginoon nga po yung nagsasalita rito. And I will come back and take you to be with me that you also may be where I am. Amen. So, yan po yung pangako ng ating Panginoong Jesus sa ating mga mananampalataya na meron nga po tayong place na inihanda niya nga po. At sa kanyang muling pagbabalik or yung second coming niya nga po ay isasama niya nga po tayo at makakasama nga po natin siya doon sa pinrepair niyang place which is yung kingdom of heaven nga po. Amen. So, nakasulat nga po ito sa Bible. Kaya hindi ko lang po ito basta inimbento na may kingdom of heaven. So kung ano po yung nakasulat sa Bible, yun po yung ating sinasampalatayanan o pinaniniwalaan po natin. Amen. So ang conclusion nga po ng ating pag-aaral ay the kingdom of heaven is worth more than anything we have here on earth nga po. So yan po yung conclusion nga po natin. And yung challenge nga po natin or yung application sa ating mga buhay. So, kaya ko po nasabi na yun nga po, it is worth more than anything we have here on earth. Kasi nga po, yung kingdom of heaven nga po ay hindi masisira, hindi mawawala or hindi mananakaw dahil nandun nga po ang ating Panginoon. Kaya eternal nga po itong kingdom of heaven. Kaya it is worth more than anything we have here on earth. And yung challenge nga po or application sa ating mga buhay ay mababasa nga po natin sa Matthew chapter 6 verses 33. So sabi nga po diyan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. So yan po yung challenge and application nga po natin sa ating mga buhay. So glory to God po.